So, kumusta mga kanoysi? Welcome back. Update na naman tayo patungkol nga kay Miss Jacqueline Joseano. So, mula kay Viral Pinas, meron tong pamagat na ang malungkot na buhay ni Miss Jacqueline Jose. Mapait na istorya, ibinahagi bago yumao. Anong nangyari? So, yun, Viral Pinas, courtesy, and then supportahan nyo yan. Tapos yung kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood. Siyempre, wag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patatagalin pa. Again, ang title ng video ito, Ang Malungkot na Buhay ni Miss Jacqueline Jose. Mapait na istorya, ibinahagi bago yumao. Anong nangyari? Start. Taong 2022 ay ibinahagi ni Jacqueline Jose sa Pep.ph ang kanyang emotional struggles bilang isang single parent. Yun. Si Jacqueline ay isang single parent. Panganay niya si Andy Eigenman na anak niya sa namayapang aktor na si Mark Hill. Ang bunso Grabe si Mark Hill yung tatay niya. So, it means wala nang nanay at tatay si Miss Andy Eigenman. So sad nun. niyang si Gwen Gok ay anak niya sa miyembro ng bandang Dadon na si Kenneth Ilagan. Lahat ni Jacqueline, mula nung ipinanganak ko si Andy, ako na yan. Mula sa hospital, damit, pagkain hanggang sa nag-aral na pagtapos ko. Gayon din yung isa ko, sa kanya naman katuwang ko ang lola niya sa father side pero nawala ng maaga. Basically, ako lahat pero okay lang yon. Pero hindi pa rin naitago ni Jacqueline ang pangungulila ng isang ina sa punto ng kanyang buhay na malalaki na ang mga anak. Quote, hindi mo na-anticipate na someday, mawawala sila. Matitira ka lang palang mag-isa. Yun din yung isa sa sad na pagdadaanan ng mga magulang. Siyempre, tayo as an anak, hindi pa natin yun maiintindihan. Para sa atin ay wala, normal lang sa mga tao or sa mga anak na magsipag-alisan sa bahay kasi nga need nilang tumayo sa mga sarili nila. Yun hindi natin napipil yung damdamin ng mga parents na iniiwan sila ng mga anak nila. So, sobrang niyan, I think debatable yan or subjective or whatsoever. So parang hindi ko alam kung tama ba ang mga ginawa ko at the end of the road. Na palagi akong wala, pero pinupunan ko kasi ang mga pangangailangan nila. Kung hindi ako magtatrabaho, paano sila mag-aaral? Grabe. Paano sila makakakain? Paano sila titira sa good environment na tinatawag? Hindi naman ako mayaman, pero kahit papaano, nasa maayos kaming lugar na hindi nagbabayad ng renta. Inayos ko talaga ang mga anak ko, hindi palipat-lipat ng bahay. Kumbaga, hindi ko inisip yung sarili ko. Grabe, sobrang solid niya sa mother, man. Sabi pa niya, quote, kahit mga kaibigan na pag-iwanan ako, kasi work, mga anak, ang priority ko, parang ganyan. Hanggang sa darating pala ang time na magiging mag-isa ka na lang. Ouch. Sa ngayon, Actually, hindi pa ako parent pero ramdam ko yung sakit na nararamdaman ni Miss Jacqueline Jose. Pinag-aaral ni Jacqueline ng kolehiyo sa Amerika ang bunsong anak na si Gwen. Si Andy ay may sariling pamilya at nakabase sa Siargao. Si Jacqueline ay solong namumuhay sa Metro Manila. Lungkot nun. Iniisip mo na madalas dumarating sa sarili mo na, bakit ko ba ginagawa ang lahat ng to? Aalis akong mag-isa, babalik akong mag-isa. Kung wala akong trabaho, mag-isa lang din ako sa bahay. Kasi nga, napag-iwanan na ako ng panahon. Wala na rin nanligaw sa akin. Naging busy ako. Yung grupo na rin ng mga kaibigan natin, hindi na rin makakatch up kasi malayo na ang napuntahan nila, di ba? At the end of the road, you feel all alone. Mahirap pala. Sabay sabi niya, kaya ako, tingin ko, tama ang ginagawa ni Andy sa pamilya niya. Ang tinutukoy ni Jacqueline ay ang piniling pamumuhay ng anak na si Andy sa probinsya. Grabe, So, yun. Sa huli, inuunawa pa rin tayo ng mga parent natin. Parang ganun. Halos tinalikuran muna nito ang pag-arte at naging hands-on mom sa tatlong anak na sina Ellie, Lilo at Koa. Aminado si Jacqueline na bilang isang working mother ay hindi niya nasubaybayan ng gusto ang paglaki ng anak na si Andy. Quote, hindi niya na-experience, nakita niya na lumaki siyang mag-isa. Alam niyo naman, ang trabaho dati, 27 hours a day. Inaabot ka minsan, uuwi ka alas... Grabe yung 27 hours a day, no? So, ibig sabihin, in one day, meron siyang 24 hours. And then, ibig sabihin siguro 27 hours a day. Sumobra pa siya ng 3 oras sa... kumbaga, sobrang workaholic na niya, di ba? 9, alas 10 ng umaga. Hapong-hapo ka, pagod na pagod ka, matutulog ka na lang, ni hindi mo na makuhang sabayan kumain, sa gabi na lang. Ouch. Iniisip ko palagi na kung mawala man ako, alam ko na may matutuluyan silang magkapatid. Meron silang pera, ayokong danasin nila ang hirap ng buhay, palaging sila. Pero alam mo, Grabe, man. Sobrang malalahanin ni Miss Jacqueline, man. siguro talagang kahit sinong ina, talaga naman palagi, yung kapakanan ng mga anak ang palaging iniisip. Tama. Sa pakikipag-usap ng author na ito sa aktres, malinaw ang pagnanais niyang makapiling ang mga anak. Lalo na nang tanungin namin kung ramdam niyang naa-appreciate ng kanyang mga anak ang mga sakripisyo niya sa mga ito. Quote, kulang. Kulang ang nararamdaman ko because iba rin naman ang panahon ngayon, saad ni Jacqueline. Sabay sabi niya, hindi ko rin naman sila masisi. Grabe. Iba ang panahon ngayon. They think that they're the ones who care on top of everything.
Parang alam na nila ang ginagawa nila. Hindi na nila makukuha ang fact natin na siguro kasi makaluma yung ating ways. Tama, malaki na din kasi yung in-evolve ng generation ngayon, men. Kita nyo rin naman siguro yan. Actually, for me, meron din talagang ibang mga nakasanayan yung mga nakakatanda na parang hindi na siya angkop ngayon. Pero meron din namang mga payo yung mga magulang natin na dapat pa sanang sundin. Pero yun nga, parang dinidisregard na ng mga generation ngayon. Gets nyo ba? Ang gulo tuloy. Bawa kayo dyan. Naghahanap ka ng lambing, text, tawag na, kumusta ka na, or eto ang nangyari sa akin nanay, ganito, ganyan. Sa kanila, OA na ako noon, ang drama naman, pero hindi nila naiintindihan. Siguro hindi na lang nagsuswak yung generation natin Yan. noon at ngayon. Naiintindihan naman daw ni Jacqueline, lalo na ang kalagayan ni Andy, na alam niyang sa mga anak pa lang nito, punong-puno na ang oras sa maghapon. Naiintindihan ko naman pero syempre nanay ka eh. Sumasama ang loob mo. Hindi dahil si Andy yan o si Gwen. Any single parent Anyways, tanong ko lang, ilan ba yung anak ni Miss Jacqueline Jose, guys? Dalawa lang ba? Si Gwen lang ba at si Andy? Comment down below. Di ko alam eh. can relate. Namamagnify kasi kapag sinasabi ko, bakit naman ganyan si Andy? But in general, as a mother, as a single parent, siguro kasi nangyayari yata ngayon na ang mga magulang ang nag-a-adjust. Tama. Patuloy niya, quote, masaya ako para kay Andy. Tama ang ginagawa niya kasi nagbubuo siya ng foundation. Siguro tama rin yun sa kanya na i-prioritize niya. Nakikita ko rin naman ang foundation na binubuo nila ni Philmar. Katulad niya, nagbiyahe, kakagaling lang ng Bali at France. Kung pagka sa bahay, yung poste nila malalim na, hindi na matitibag. Tama din naman. Ito din yung isa nga sa... bali, ang nangyayari dito, si Miss Jacqueline Jose, parang naano siya sa anak niya kasi nga mother na siya, di ba? Tapos yun, the way naman na makita niya si Miss Andy Eigenman is same lang din sa mga, kumbaga, ano man yung ginagawa ni Andy, parang yun na din yung ginagawa niya, di ba, as a mother. Kumbaga, is it a mother instinct? Something like that. Di ako makarelate kasi hindi naman ako mother. Okay. Tinanong ng Pep.ph si Jacqueline kung may regret siya sa kung paano niya pinalaki ang dalawang anak. Yun. Meron din pag-amin niya. Paliwanag ng aktres kasi dapat siguro nag-ano rin ako ng kamay na bakal. Ouch. Kasi masyado akong lenient, masyado akong maluwag. Tingnan nyo, nabuntis si Andy ng maaga. Wala namang problema sa akin yan. Mahal na mahal ko si Ellie. Ibig kong sabihin, walang narinig sa akin yan. Itong anak kong lalaki, nagdesisyong mag-aral sa Amerika kasi nandun yung girlfriend. Ouch. Pero alam mo yung, por Diyos por Santo, tawag-tawagan nyo naman ako. Kasi bilang nanay, kahit anong edad na yata ng anak mo, hindi talaga mawawala sa'yo ang pag-aalala. Grabe yun, wait lang, min. Sobrang naano ako eh. Parang nag-goosebumps ako doon or parang naano ako ba. So siguro nga, angkop dito yung ang malungkot na buhay ni Miss Jacqueline Jose. Though marami namang parent na nakakaranas ng ganito. Ewan ko rin kung, actually hindi ko naman ina-expect ng ganito na wawalay ako sa amin, para lang magtrabaho or whatsoever. Kaya yun, parang tadhana din talaga na mahiwalay tayo sa mga magulang natin. Ewan ko. Or siguro dahil sa environment, kasi kapag ka naghahanap ka kasi ng trabaho, di mo naman mahanap yung gusto mo dun mismo sa lugar mo, di ba? Kailangan mo pang makipagsapalaran sa ibang lugar para lang makahanap ka ng tamang environment or tamang workplace para sa'yo. Parang ganun din siguro. Ang siste, tinamaan talaga si Jacqueline ng lungkot sa pagiging mag-isa. Oo at saka I feel so lonely, so alone. Ani Jacqueline, dumating ako sa punto na nalulungkot ako, hinahanap ko ang mga anak ko. Yun. Ganon talaga kapag nanay ka, kahit may kanya-kanya na silang priority sa buhay, hinahanap mo. Hindi ka naman kinukumusta, ganon siguro. Yun. Sa puntong ito ay hindi na napigilang umiyak ni Jacqueline. Yun nga, iniisip ko para saan pa tong lahat na ginagawa ko. Wala naman yung mga anak ko, hindi naman nila ako naaalala. Ouch. Nagpapakahirap ako, mukha akong tanga. Tapos nag-iisa lang ako pero hindi naman ako naaalala. Grabe yan. Parang ano Ang sakit nun, min. Siguro yun din yung, ewan ko rin, di rin natin ma-judge yung side ng mga anak kung bakit parang hindi na sila nakakapag-kumusta or whatsoever. Grabe. ba to? Gigising ako pero wala naman akong dahilan para bumangon. Wala naman akong paglulutuan. Parang wala akong drive. Sa huli, hiningan namin siya ng mensahe para sa mga single parent din katulad niya. Saad ni Jacqueline quote, siguro before it's too late, maghanap sila ng katuwang, yung makakasama sa buhay hanggat maaga pa. Kahit na may mga anak na sila, kung single parent ka, isipin mo, aalis at aalis ang mga yan, maiiwan kang mag-isa. Kailangan ipaunawa rin natin sa mga anak natin. Although minsan, ang kalaban din natin, tayo na mismong mga nanay. Kasi ayaw nating may masabi ang mga anak natin or masaktan. Grabe, no? Sakit, men. Like, sobrang lungkot habang pinapakinggan ko siya.
Kailangang maging matapang ka thinking of your future. Paano kung umalis man sila, iiwan ka, may kanya-kanya ng buhay eh. Meron kang makakasama, mahirap mag-isa, malungkot mag-isa. Ano ang laman ng panalangin ng isang Jacqueline Jose? Quote, sana maalala ako ng mga anak ko palagi. If it's not too much to ask, I know they're busy. They have their own lives. Andy has a family, my son is studying so hard. Grabe. Pero gusto ko na sana, lagi nila akong naaalala. Ouch. Yun lang. Ah, yun lang yung isa sa ano. Valid naman yun. Or, yun nga, mga parent natin, nagiging madamdamin sila or mas nami-miss nila tayo kasi nga sila yung bumuo sa atin, guys. Nagmula tayo sa sinapupunan nila ng 9 months. Sila nag-aruga sa atin mula sperm hanggang sa mahubog tayo kung saan man tayo ngayon. Tapos yun, siguro yun lang din yung hiling nila ano na kahit na maalala man lang. I don't know lang kung ano yung preference nila o the way sila maalala. Is it dapat ba na siya na daily, every other day, weekly, monthly, every 2 months, every 3 months, or whatsoever. Kasi merong ganong tao eh. Kasi siguro, especially sa panahon natin ngayon, panahon natin ngayon na sobra na sobra yung adult things natin. Like, humahantong tayo sa punto na sobrang busy na natin. Like, grind tayo ng grind, di na natin namamalayan. Sobrang laki na pala ng kinakain na time natin dito sa mundo. Siguro parang ganun na rin yun ano, na parang hindi natin sila gaano nakakamusta. Pero again, mas maganda pa rin talaga na kumustahin natin sila. Hindi ako gaanong nakakapag-kumusta sa parent ko kasi ngayon sobrang busy ko. At saka, yun, minsan naaanuhan rin. Siguro ngayon butin lang din yung mother ko ay lagi siyang nag-update sa akin or nagchat-chat siya sa akin. Pero yun nga, minsan sobrang busy ko, nakakaligtaan ko. So, may na-realize ako dito na ito pala yung na-feel ni Miss Jacqueline Jose. Same as ganito din yung nararamdaman ng mother ko. Kaya tayo as mga anak, ibigay na lang natin yung ano, 'di ba? Hinahanap nila or yung gusto nila kasi ano din naman 'yan eh. Tayo lang din naman yung maano kung sakaling huli na ang lahat or iwan na nila yung mundong ibabaw, 'di ba? Grabe, sobrang ano 'yun. Siguro ang take ko doon kung bakit sobrang common na umaalis yung anak sa poder ng magulang ay baka ito yung isa sa rason. Kasi ako, based on my experience, parang ako ayaw kong tumira sa poder or sa bahay ng magulang ng girlfriend ko. Tapos yung girlfriend ko naman, ayaw niya ring tumira sa bahay ng magulang ko. So kaya yun, napagdesisyonan namin na okay, punta na lang tayo sa isang lugar na malayo sa mga parent natin. Kasi yung iniiwasan namin dito guys, yung alam niyo yun yung mga conflict between bienance or whatsoever kasi hindi hindi talaga yan maiiwasan eh. Minsan talaga merong mga ganyang feeling, 'di ba? Tapos halimbawa, kung sakaling mag-away kayo ng partner niyo, 'di maiiwasan yan kapag nasa poder kayo ng magulang niyo, makikialam at makikialam talaga yan. So it means wala kayong something privacy. Siguro yan din yung isang dahilan ano kung bakit parang ano talaga, humihiwalay yung anak sa poder ng magulang, especially kapagka gusto na nilang gumawa ng sarili nilang pamilya, 'di ba? Kayo ba, tanungin ko kayo, ano yung opinion niyo about sa bubukod ba kayo sa magulang or pipiliin niyo na manirahan kasama ang magulang para hindi sila malungkot, something like that? Kasi ako, napagdesisyonan namin kasi yun, sobrang ano talaga niya men. Which is, ayon nga kay Miss Jacqueline Jose dito, even tayo, dadating din talaga tayo sa point na ganyan na 'wag nating gaanong isipin na hindi tayo iiwan ng anak natin kasi parang malabo 'yan. Puwera na lang siguro sa iba na meron din talagang iba guys na sobrang ano din talaga, loyal din sila sa parent nila. Though loyal naman din yung mga bumukod ng bahay pero abot nga dun sa mga partner issues 'di ba na baka hindi nila maka-along yung parent mo, yung parent ng kabila, something like that. So, for ano na lang din privacy. Ewan ko, ang gulo. Yun pala yung sagot ko sa kung bakit, nawalay nga ako. So yun lang naman, ba't nagkuwento na ako ng buhay ko dito. Anyways, reaction naman ko. So, kita niyo naman, kung gaano kalungkot yung naging buhay ni Miss Jacqueline Jose ano, especially sa parang pangungulilan niya sa mga anak niya na malayo. Yung, ramdam ko yung sinabi niya dun na yung hindi man lang nila ako naalala. Siguro yun din yung isa sa ano ng anak ano na dapat din nilang bigyan ng ano, kahit konting time lang naman yung, nanay nila about dun kasi
yun nga, dinadamdam niya na pala yun. Tapos yun, malungkot din yung sinabi niya na gumigising na lang siya na, "Para saan pa 'to?" Parang ano pa, 'di ba? Tapos yun, sobrang so sad lang kasi sobrang so sad. Sobrang nakakalungkot lang kasi nga, wala na, sumakabilang buhay na siya, guys. So yun lang naman, sobrang lungkot talaga. Kayo, anong masasabi niyo sa malungkot na buhay ni Miss Jacqueline Jose? Comment down below. Anyways, kung meron kayong hindi nagustuhan sa opinion ko, guys, or sa mga nasabi ko, huwag niyo na lang sigurong pansinin kasi ako nagra-random lang din ako ng mga sinasabi dito minsan na ano, opinion ko din naman 'yon. Kung meron kayong opinion, comment down below niyo na lang din, and let's respect each one's opinion, something like that. So 'yun lang naman, hanggang dito na lang. Viral Pinas, suportahan niyo 'yan, yung original video link nasa description box below, bisitahin niyo 'yan. Tapos 'yun, bago niyo iwan yung channel natin, syempre huwag niyong kalimutang i-subscribe, Filipino Easy. So kita-kits sa susunod nating reaction video, guys. Filipino Easy. So